Noong ako'y siyam na taong gulang pa lang habang masaya akong naglalaro sa aming bakuran, ay lumapit sa akin ang tatay ko at sinabing isasama niya raw ako sa lamay ng namayapa niyang kaibigan na hindi ko naman kilala. Nang makarating na kami sa lamay ng kaibigan ng tatay ko, ay sinabihan niya akong iiwan. Muna raw niya ako sandali at may kakausapin lang siya pumayag. Naman ako at nagpaiwang mag-isa sa isang sulok. Habang tahimik akong nakaupo at aliw na aliw sa katitingin sa dumaraang mga nakikiramay din, ay may isang lalaking lumapit at tumabi sa aking kinauupuan. Nagkatinginan kami sandali at maya-maya'y nagkangitian din. Kahit hindi ko siya kilala mga ilang sandali pa, ay nagsalita ang lalaking tumabi sa akin at sinabing, "Maging masaya ka habang nabubuhay ka pa, iho. Enjoy your life dahil mabilis lumipas ang panahon at ang oras mahalin mo at pahalagahan ang mga taong mahalaga sa'yo. At mahal mo, huwag mo kong tularan sa naging buhay ko." Hindi ko iningatan at pinahalagahan ang lahat. Sabi ng lalaking tumabi sa akin. Pagkatapos magsalita, ay tumayo ito at bago magpaalam, ay hinawakan pa niya ang ulo ko at sabay na umalis ang lalaki. Maya-maya pa'y binalikan na rin ako ng aking tatay, kinarga ako at pumasok kami sa loob. Nagpaalam siya sa bawat pamilya ng namatay at iba pang mga kaibigan. Pero bago umalis, ay lumapit kami ni tatay sa kabaon at sinabihan niya akong magpaalam na sa namatay. Gulat na gulat ako nang makita ko kung sino ang namatay at nasa loob ng kabaon. Hindi ako pwedeng magkamali, siya ang lalaking tumabi at kumausap sa akin kanina at humawak pa sa aking ulo. Sa takot ko ay dinako nakapagsalita at pilit ko ng inaya agad si tatay na umuwi. Lumipas ang mga araw, napansin ng mga magulang ko na may malaking pagbabago sa akin. Lagi na lang kasi akong tahimik, balisa, walang imik at laging gustong mag-isa at magkulong sa aking kwarto. Hindi ko kasi makalimutan ang namatay na kaibigan ng tatay ko, lagi ko siyang napapanaginipan at lagi ko ring naririnig sa aking isipan ang mga huling sinabi niya sa akin, pati ang kanyang itsura ay di ko rin makalimutan. Sa pag-aalala ng mga magulang ko sa akin ay kung saan-saan nila ako pinatingin sa doktor, psychologist at maging sa albularyo, ngunit silang lahat ay bigo akong ibalik sa dati kong kondisyon o pagalingin ako. Lumipas ang mga ilang taon na ganun pa rin ang kalagayan ko, walang imik, balisa nagkukulong sa kwarto at gustong laging mag-isa dahil sa hindi ko makalimutan ang lalaking yon. Isang araw, 16 na taong gulang nako ay naiisipan ng aking tatay na ayain ako sa sementeryo. Araw kasi iyon ng kamatayan ng kaibigan niya, nais niya itong dalawin kasama ako. Nang nasa sementeryo na, ay nagkakwentuhan kami ng tatay ko. Naikwento niya ang buhay ng namatay niyang kaibigan at dooy may nalaman akong napakahalagang bagay na nagpabago sa aking buhay. Na di ko malilimutang sinabi ng tatay ko na ang kaibigan niyang namatay may kakambal